the reason why we have to believe that Jesus Christ. Ngayon ang ating tatalakayin ay ang rason kung bakit kailangan nating maniwala kay Hesus Kristo. What is the reason why we have to believe that Jesus Christ? Ano ang rason bakit kailangan nating maniwala kay Hesus Kristo? Number one, Una, because of fundamental problem. dahil sa pangunahing problema. Number two, Pangalawa, because of spiritual problem. dahil sa spiritual na problema. Number three, Pangatlo, because of destiny. dahil sa kapalaran. Okay. Nowadays, all people in the world, they encounter these kinds of something problems and difficulties. Ngayon, ang lahat ng tao sa mundo ay nakakatagpo ng kahirapan Really, at problema. Jesus Christ is our answer? Talaga bang si Hesus Kristo ang ating kasagutan? Then, really answer? Talaga bang kasagutan? If not answer, we must not believe. Kung hindi kasagutan, wag na tayong maniwala. Today, while I deliver the gospel, Ngayong araw, habang ako ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, I said to them, sinabi ko sa kanila, don't come to church. wag kang pumunta sa simbahan. Don't believe in Jesus Christ. Wag kang maniwala kay Hesus Kristo. They were shocked. Nagulat sila. Why Pastor Mr. Ganito? Bakit ang pastor ay ganito? Why Pastor must be saying, come to church. Dapat ang pastor ay sabihin, punta ka sa simbahan. You must believe in Jesus Christ. Kailangan mong maniwala kay Hesus Kristo. But sabi ni Pastor Lee, don't come to church. Pero sabi ni Pastor Lee, wag kang pumunta sa simbahan. Don't believe in Jesus Christ. Wag kang maniwala kay Hesus Kristo. If you do not know what is the reason, we have to believe that Jesus Christ. Kung hindi mo alam ano ang rason kung bakit kailangan maniwala kay Hesus Kristo, It's better not to come to church. mas maigi pa na wag ka na pumunta ng simbahan. When you come to church, Kung pumunta ka ng simbahan, you will encounter more problems. magkakaroon ka ng mas marami pang problema. That's why today, we must know the reason why we have to believe that Jesus Christ. Kaya ngayon, dapat nating alamin kung bakit kailangan nating maniwala kay Hesus Kristo. Number one, because Una. of the fundamental problem. Dahil sa pangunahing problema. Then all people in the world, since we are born from our mother, we have the fundamental problem. Ang lahat ng tao sa mundo, nang tayo pinanganak mula sa ating mga magulang, mayroon tayong pangunahing problema. Then, we must know fundamental being of the human. Kailangan nating alamin ano ang pangunahing pagkakalikha ng tao. What is the fundamental being of a human? Ano nga ba ang pangunahing paglikha ng tao? According to the Bible, Genesis chapter 1, verse 27. Ayon sa Biblia, Genesis 1:27, God creates the people by His image of God. ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Image of God meaning to say, God creates the people to live with God. Imahe ng Panginoon, ibig sabihin, mamuhay kasama ng Diyos. How God was with us? Paano ang Diyos na kasama natin? By His the Spirit. Sa pamamagitan ng Espiritu. And then, when you are be with God, then according to the Genesis chapter 2, verse 18, Kung ikaw ay kasama mo ang Diyos, ayon sa Genesis 2:80, all blessing will follow you. ang lahat ng biyaya ay susunod sa iyo. That is fundamental being of human. Yan ang pangunahing pagkakalikha sa tao. But, meron problem in this the fundamental being of human. Pero mayroong problema sa pangunahing pagkalikha ng tao. That's why we call that is the fundamental problem. Kaya yan ay tinatawag nating pangunahing problema. Then, according to the Genesis chapter 3, verse 1 to 6, Ayon sa Genesis 3, verse 1 to 6, this the unang tao, Adam at Eva, they were hiwalay sa Diyos. ang unang tao na si Adan at Eva ay hiwalay sa Diyos. That's why, according to the Romans chapter 3, verse 23, lahat ng tao sa mundo, they became sinner. Kaya naman sa Romans 3:23, ang lahat ng tao sa mundo ay makasalanan. That's why, John chapter 8, verse 44, Kaya naman sinabi sa John 8:44, then all people, they became anak ni Satanas. ang lahat ng tao ay anak ni Satanas. That is, we call fundamental problem. Ito po ay tinatawag nating pangunahing problema. Then, if you have this the fundamental problem, Kung mayroon po tayo nitong pangunahing problema, many result is the coming up. maraming resulta ang darating. Anong problema is the coming up? Anong problema ang darating?
A lot of the physical problem is the coming. Marami tayong pisikal na problema. What is the physical problem? Ano ba ang pisikal na problema? Family problem. Pamilya problema, Trabaho problem. problema sa trabaho, Business problem. problema sa negosyo, And then sicknesses problem. problema sa sakit, Accident problem. aksidente. All problem is the coming up in our life. Ang lahat ng problema ay dumarating sa buhay natin. Then, not because of you. Hindi dahil sa iyo. But that is the result yan. Yun ay resulta lamang po. Diba? If I have something masakit ng my chan, Kung ako ay mayroong sakit sa tiyan, then what is the result? ano ang resulta? LDM. Ako'y magtatae. Diarrhea is the coming up. Ako'y magtatae, yan ang darating. Headache is the coming up. Sakit sa ulo. And pantal-pantal is the coming At up. pantal-pantal sa balat. Result lang. Resulta lamang. What is the real problem? Ano ang totoong problema? Masakit siya. Sakit ng tiyan. Huh? What is the real problem? Ano ang tunay nating problema? Financial problem is not your real problem. Problema sa pera ay hindi totoong problema. You know, your family problem, husband problem is not your real problem. Ang problema natin sa pamilya, asawa, hindi yun yung totoong problema. What is your real problem? Ano ang iyong tunay na problema? Your real problem is pangunahing problem. Ang ating pinaka-problema ay ang pangunahing problema. Because of the problem, this kinds of the result is the coming up in our life. Dahil sa problemang ito, kaya naman may resultang dumating sa buhay natin. Then, what kinds of the problem is the coming up? At ano pa ang problemang dumarating? Mental problem. Pag-iisip, problema sa pag-iisip. Worry, angers, anxiety, Ikaw ay nag-alala, nagalit, at hindi makatulog. negative, Negatibo, depression, depression sa buhay, insomnia, insomnia, panic disorder. madaling magalit. Why these kinds of the problem is the coming up? Bakit itong mga problema nito ay dumarating? Result. Resulta lamang po. What is the real problem? Ano po ang tunay na problema? Because of this the fundamental problem. Dahil dito sa pangunahing problema. Because of the fundamental problem, all problem, whatever you have, you encounter. Ang lahat, dahil sa pangunahing problema, kaya naman ang lahat ng problema ay dumating sa How buhay. can we solve this the pangunahing problem? Paano natin masusolusyonan ang ganitong problema? Only Christ. Heso Kristo lamang. Huh? What does mean Christ? Anong ibig sabihin ng Kristo? Christ meaning to say positions. Ibig sabihin ng Kristo ay posisyon. Jesus meron the tatlong position. Si Jesus ay may tatlong posisyon. Propeta, pari, at hari. Propeta, pari, at hari. Through the prophet, Jesus solved the hiwalay sa Diyos. Sa pamamagitan ng propeta, sinolusyonan ng Diyos ang pagkakahiwalay natin. Through the pari, Jesus solved the kasalanan. Sa pamamagitan ng pari, sinolusyonan niya ang ating pagiging Through makasalanan. the hari, Jesus solved the satanas problema. Sa pamamagitan ng hari, sinolusyonan niya sa pamamagitan ng problema natin kay All Satanas. this the pangunahing problema solved by only Jesus. Ang lahat ng itong pangunahing problema, sinolusyonan lahat ni Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo. That is the reason we have to believe that Jesus Christ. Yun ang rason bakit kailangan nating maniwala kay Yesu Kristo. Then, if you concentrate to listen to this, the word of God today, Kung kayo po ay magtutuon sa pakikinig ng salita ng Diyos ngayon, problems will be solved. ang lahat ng iyong problema ay masusolusyonan. Then, I'm not delivered this the theory. Hindi ko sa inyo binabahagi ang teorya. I'm not delivered only the message. Hindi ko sa inyo binabahagi ang mensahe lamang. Totoo. Totoo. This one is the real. Ito ay totoo. That's why you must understand this the message. Kaya dapat niyong maunawaan ang mensaheng ito. That's why today when I deliver the message to you, Kaya naman ngayon, nung magbahagi ako ng salita ng Diyos sa I inyo, share this one. ito yung binahagi ko. Because of the pangunahing problema, all result is the coming of in our life. Dahil sa pangunahing problema, kaya ang lahat ng resulta ay dumating sa buhay natin. How can we solve? Paano natin masusolusyonan? If you have another solution, you don't need to come to church. Kung mayroon kang ibang solusyon, wag ka na pumunta ng simbahan. If you can solve this the pangunahing problema, Kung masusolusyonan mo ang pangunahing you problema, must believe the other one. maniwala ka na lang sa iba. If the Buddha can solve this the pangunahing problema, Kung ang Buddha ay makakapagsolusyon sa pangunahing you problema, must believe. kailangan nating maniwala. If this the Maria is the pwede can solve this the pangunahing problema, Kung si Maria kaya niya masolusyonan ang pangunahing problema, pwede, maniwala kay Maria. kaya naman na maniwala tayo kay Maria. Then Allah pwede, Kay Allah, pwede rin. we have to believe. Then kailangan natin maniwala sa Kanya. But no one can solve. Pero walang ibang makakapagsolusyon. Only Jesus Christ. Heso Kristo lamang.
That's why we have to believe only Jesus Christ. Kaya naman kailangan nating maniwala kay Heso Kristo lamang. But there is the one spiritual being made you not to believe. Pero may isang nilikha na naggagawa ng paraan para hindi kayo maniwala. That's why in times of the message, meron the distraction. Kaya naman oras ng mensahe, maraming distraksyon. So the children made you not to listen. Sa pamamagitan ng mga bata, para hindi tayo makinig. Then why? Bakit? Number one, you are very, very important person. Una, kayo ay napakahalagang tao. That's why as much as possible, Satan want to destroy you. Kaya naman, ang nais ni Satanas ay tayo ay sirain. Number two, Pangalawa, your spirit is not very strong. ang espiritu mo ay hindi malakas. Satan already know you are very low spirit. Alam ni Satanas kung gaano kababa ang That's espiritu why mo. attack. Kaya ngayon inaatake ka. Very malakas, Kung malakas, afraid na. ay natakot si Satanas. Cannot come. Hindi siya makapunta sa'yo. That's why dapat you must listen this to the message. Kaya naman dapat tayo makinig na mensahe ngayon. What is the reason why you have to believe that Jesus Christ? Ano ang rason bakit kailangan nating maniwala kay Heso Kristo? Because of the spiritual problem. Dahil sa espiritual na problema. What is the spiritual problem? Ano ang espiritual na problema? Another word is the devil's word. Sa ibang salita ay ito ay gawa ng dyablo. You know, according to the Bible, John chapter 8, verse 44, Ayon sa Biblia, John 8:44, we become anak ni Satanas. tayo ay naging anak ni Then, Satanas. why we become anak ni Satanas? Bakit tayo naging anak ni Satanas? You know, according to Bible, 1 John chapter 3, verse 8, because of sin. Alam nyo, ayon sa Biblia, 1 John 3:8, dahil sa kasalanan. What is the sin? Ano ang kasalanan? Pangunahing problema. Pangunahing problema. You know, according to this the Greek word, this the sin is hamartia. Ayon sa Greek word, ang kasalanan ay hamartia. What is mean hamartia? Anong ibig sabihin ng hamartia? Out of target. Hindi siya nakasentro doon sa tatamaan mo. This one is the target. Halimbawa, ito yung target mo. Then, dapat we must be here. Dapat nandito tayo. But even though you put Pero kahit mo dart, nilagay mo, tinusok mo ng dart na ganon. but you are out of target, Pero nagkamali ka, that is a sin. yun ay kasalanan. Then our God created you to live with God. Din tayo ay nilikha ng Diyos, mamuhay kasama That's niya. why we call it is the ang batas na panika. Kaya naman ito ay tinatawag na batas ng paglikha. Ano nga ang batas na panika para sa isda? Ano ang batas ng paglikha para sa isda? Nakatira sa tubig. Nakatira sa tubig. Ano nga ang batas na panika para sa puno? Ano ang batas ng paglikha para sa puno? Nakatira sa lupa. Mamuhay sa lupa. Ganon din. Ano ang batas na panika para sa tao sa mundo? Ganon din, ano ang batas ng tao mamuhay sa mundo? Mamuhay kasama ng Diyos. Mamuhay kasama ng Diyos. At anong nangyari? Pero anong nangyari? People were separated from God. Ang tao ay hiwalay sa Diyos. That's why Bible said it is kasalanan. Kaya naman ayon sa Biblia sinasabing ito ay kasalanan. You know, according to Ephesians chapter 2 verse 1, Alam mo, ayon sa Biblia, Ephesians 2 verse 1, we have the spiritual death. ang ating espiritu ay patay. Because of the what? Dahil sa kasalanan. Because of sin, our spirit is the die. Dahil sa kasalanan, ang espiritu natin ay patay. What is mean patay? Anong ibig sabihin ng patay? Meaning to say, Spirit of God left to us. Ibig sabihin, ang espiritu ng Diyos ay iniwan ka. God is not with us. Ang espiritu ng Diyos ay hindi nasa atin. It is patay. Yan ay patay. Because of sin, we become anak ni Satanas. Dahil sa kasalanan, kaya tayo naging anak ni At Satanas. the time, you know, this the Satan conquer our heart and mind. At sa oras na yon, si Satanas ay hinawakan ng ating isip at puso. According to the John chapter 13 verse 2, Ayon sa John 13 verse 2, why is Iscariot of the Judas sold Jesus Christ? bakit si Iscariot Judas ay ibinenta si Jesus? Why he betrayed Jesus Christ? Bakit niya Betrayed. pinagkanulo si Yesu Kristo? Why? Bakit? Because of according to the Bible, this the devil prompted Judas to betray Jesus. Dahil ayon sa Biblia, si Satanas ang nagbigay kay Judas. Why ever the anger? Bakit ikaw ay may galit? Oh, Pastor, because of siya. Dahil pastor siya. Because of siya. Dahil sa kanya. Oh, hindi. Hindi naman. Oh,
Then, why siya make me to be upset? Bakit niya ginagawang maging magalit siya? Or Satan intervene siya? Dahil si Satanas ay nanghimasok sa kanya. Why? Bakit? I am very important person. Napakahalaga niyang tao. In order to make me to pull down from pananampalataya, Para siya ay mahulog sa kanyang pananampalataya. Satan using him. Ginamit siya ni Satanas. Then, why siya makulit? Bakit siya makulit? Why siya make me upset? Bakit niya ginagawang magalit? Satan intervene in your issue. Dahil si Satanas ang naghimasok sa kanyang isip. Why? You got mad? Bakit ikaw ay nagalit? Satan intervene in my issue. Dahil pumasok si Satanas sa aking isip. Satan, angry na angry. Sabi ni Satanas, sige, magalit ka. Siya makulit. Dahil siya makulit. That's why angry na, sige, sige. Sige, magalit ka, magalit. That's why suddenly got mad and anger and then fighting. Kaya naman ikaw ay nagalit at sinapak mo siya. Why? Meron anxiety. Bakit mayroong pagkaalala? You know, Satan intervene in our issue. Dahil si Satanas ay naghimasok sa ating isip. That's why we have the depression. Kaya naman mayroon tayo mga depression. You know, according to the Bibles, you know, why the David have the sexual immorality with the wife of the Uriah? Alam niyo ba bakit sa Biblia si David ay nagkaroon ng pakikiapid sa asawa? You know why? Because Satan intervened to the David. Dahil si Satanas ay naghimasok sa puso, sa isip All mo. the time, you are hard. Actually, originally, you are very maganda. Ang original ikaw ay maganda. Why kuripot? Bakit ka kuripot? Not ikaw. Hindi ikaw. Satan intervened. Si Satanas ay naghimasok sa iyong isip. Through your past life. Dahil sa iyong nakaraan. Wala nang food, that's why sa akin mo na. Walang pagkain, kaya naman ako muna. Even though meron chicken, Kahit naman mayroon ng manok. one eat. Yung isa kinakain. Ano na nga? Kukuha pa ng iha. Why ganito? Bakit ganon? Joshua is the kanyo. Si Joshua ay ganito. Bilihan mo siya ng maraming manok. Why ganito? Bakit ganito? Not Joshua. Hindi si Joshua. You know, Satan is the intervention. Si Satanas ang naghimasok sa kanya. Through your past. Dahil sa iyong nakaraan. That's why we call this spiritual problem. Kaya naman ito ay tinatawag nating spiritual na What problema. is the spiritual problem? Ano ang spiritual na problema? Problem which intervened by Satan. Problema na kung saan si Satanas ay nanghihimasok. Why? Bakit? Because we are anak ni Satanas. Dahil anak tayo ni Satanas. Because of sin. Dahil tayo'y makasalanan. We are captured by Satan. Tayo ay hawak ni Satanas. You know, according to the Bibles, Acts chapter 8, verse 4 to 8. Ayon sa Biblia, Acts 8 verse 4 to 8, You know, Satan bring a lot of the sicknesses in our lives. si Satanas ay nagdadala ng maraming karamdaman sa ating buhay. You know, Satan bring a lot of the problema sa aming buhay. Si Satanas ay nagdadala ng maraming problema sa ating buhay. Today, while we doing evangelism camp, Ngayon, habang kami ay gumagawa ng evangelism camp, we met the one boy. nakatagpo kami ng isang lalaki. Matandang lalaki. Matandang lalaki na. But, meron something almost crying him. Mayroon siyang halos mabulag. Cataract is the cover on his the left side. Mayroon siyang katarata sa kanyang kaliwang mata. Another eye is also coming up this the cataract. Sa kabila rin, parating na yung katarata. That's why he cannot see very well. Kaya hindi siya halos makakita. And then also meron this the cancer. Mayroon din siyang cancer. Then almost going to die. Halos mamamatay na siya. When I saw him, okay. Makita ko siya, pogi. But why we have to encounter this kinds of the problem? Pero bakit kailangan niya magkaroon ng ganitong problema? You know, then he want to have the cataract. Ginusto niya ba na magkaroon ng He katarata? have the cancer. Gusto niya ba magkaroon ng cancer? Ayaw. Ayaw niya. He want to be healthy. Gusto niya maging malusog. He want to be strong. Gusto niya maging malakas. But Satan captured his the body Pero hinawakan ni Satanas ang kanyang katawan. and bring this kinds of the sickness. Kaya dinala niya ang lahat ng ganitong karamdaman. You know, my mother already passed away. Alam niyo ang aking ina ay namatay na. You know, when my mother went to funeral service, Nung aking mama ay pumunta doon sa pakikilamay, after the comeback, nung kanyang pagbalik, before going there, bago siya pumunta doon, fortune teller said to my mom, sinabi ng manghuhula sa kanya,
And then don't go to the funeral service. Huwag kang pumunta sa pakikilamay. If you go, you are danger. Kung ikaw ay pumunta, delikado. But my mom ignore fortune teller and go to the place. Pero binaliwala ng kanyang ina ang manghuhula at pumunta sa lugar kung saan gusto niya. Since the time on, my mother eyes masakit. Magmula noon, na masakit yung mata ng kanyang You know nanay. what happened? Alam niyo kung anong nangyari? Meron cataract. Nagkaroon ng katarata. This the cataract. This is not ordinary cataract. Yung ganitong katarata, hindi ordinaryo lamang. White color, fully covered. Yung puti ay talagang sinakop ang buong mata. Cannot see. Hindi na siya makakita. Why ganito? Bakit ganon? My mom want to have the light is the blind. Ginusto ba ng mama ko na mabulag? Then there is the something happen. Meron bang nangyari? Nothing. Wala to naman. happen. Wala naman nangyari. But society in funeral service. Nakirlamay lamang siya. But come back home. Pagbalik niya, Since that time was starting cataract. magmula noon, meron na siyang katarata. Even though we go to the hospital, Kahit na pumunta kami ng hospital, doctor cannot cure. ang doktor hindi na pagamot, hindi gumaling. Ngayon kaya. Ngayon siguro kaya. But the very early you must go to the hospital. Dapat mas maaga pa, dapat pumunta ka na ng If the hospital. fully covered white color, Kapag lahat na cover na ng puti, cannot. hindi na. But my mom, whole life living with without this the left eyes. Kaya naman yung mama ko, namuhay siya nang wala ng kaliwang mata. Why this kinds of the problem? Bakit yung ganitong problema ay dumating? Spiritual problem. Dahil sa spiritual na problema. Satan intervene in your life. Satanas ay nanghimasok sa iyong buhay. You know, you want to be poor? Gusto niyong maging mahirap? You want to live with the poverty? Gusto niyo bang tumira sa kahirapan? Then especially babae, you want to be raped by somebody? Lalo na ang babae, gusto niyo bang ma-rape ng lalaki? Then you want to have something emotional wound? Gusto mo ba magkaroon ng emotional na Ayaw. But why you have? ayaw, pero bakit mayroon? Spiritual. Spiritual problema. Satan intervene in your heart and mind. Satanas ay nanghimasok sa iyong puso't You isipan. know, you are very important in the future. Alam mo, ikaw ay napakahalaga sa hinaharap. In order to destroy, in order to make you to commit the suicide, Para ikaw ay pasakin at magpakamatay, Satan use you. ginagamit ka ni Satanas. If you overcome it, Kung ito ay iyong malampasan, if really heal this the devil's work, kung talagang ikaw ay gumaling sa gawain ni Satanas, you can solve the spiritual problem. kapag ang spiritual problema ay nasolusyonan, You will be witness. ikaw ay magiging saksi. But if you cannot heal, Pero pag hindi ka gumaling, anong nangyari? anong mangyayari? Then it will be curse and disaster. Ito ay magiging sumpa at kahirapan. That's why all people they are living a lot of the problems and difficulties. Kaya naman ang lahat ng tao ay namumuhay ng maraming paghihirap. How can we solve? Paano natin masusolusyonan? Cannot solve. Hindi natin masusolusyonan. Bakit? Because you are just human being. Dahil ikaw ay tao lamang. The one who bring like this the mental problem, physical problem. Ang nagbibigay sa atin ng pag-iisip sa problema It is at katawan, Satan. si Satanas. Oh, Satan is the spiritual being. Si Satanas ay spiritual na linalang. You cannot win. Hindi ka mananalo. Then, are you mabait? Ikaw ba ay mabait? Makulit? Makulit? Pasaway? Pasaway? Oh. You are very bad person? Ikaw ba ay masamang tao? Sometimes you are the stealer? Ikaw ba ay nagnanakaw? You are the thief? Ikaw ba ay You magnanakaw? are the lover? Ikaw ba ay magnanakaw? You know, it's not you. Hindi ikaw yun. But because you are deceived by Satan, Dahil ikaw ay nilinlang ni Satanas, even though Andrew is still the very mabait. kahit na si Brother Andrew ay napakabait. Very mabait. Napakabait. Pastor Merna, siya mabait? Pastora Mirna, siya mabait. Rather than Joshua? Kumpara kay Joshua, Yes, now. oo daw. Okay. Andrew is still the mabait. Brother Andrew ay mabait. But if the Satan intervened, Pero pag nanghimasok si Satanas, hindi mabait. in the back, all the time asking to the other, Sa likod, laging nag-chichismis sa iba. then we can condemn him. So, may kukundima ba natin siya? Condemn him. Hindi natin siya makukundima. Hindi siya yon. Sino? Sino? Satan is the one making. Si Satanas ang gumawa nun sa kanya. Lonnie Jr.,
the pasaway? Si Ronnie Jr. ay pasaway? Mother, where's your Saan yung nanay mo? mother pasaway? Ang nanay mo ay pasaway. Ronnie Jr. pasaway. Si Ronnie Jr. ay pasaway. You said hindi. Sabi niya, Opo. sabi niya hindi, pero ang iba, oo. Opo daw, opo. Oo? Pasaway. Pasaway daw. Then, why siya pasaway? Then, bakit siya pasaway? No. Hindi siya. Hindi siya yon. Originally, this the Ronnie Jr. is the mabait. Sa original, si Ronnie Jr. ay mabait. But Satan intervened sa kanyang isip. Pero nang himasok si Satanas sa kanyang isip. Last time, while they have something soccer for, CJ is the collapse. Nung nakaraan, meron silang soccer ball, si CJ biglang nag-collapse. Then, what we have to do? Collapse. So, anong gagawin natin? We are friends. Magkaibigan tayo. So we have to take care of her. Kaya dapat natin siyang alagaan. Ano siya? Pero anong ginawa niya? We fall down. Bakit ka na natumba? Condemning and play. Kinukondima niya. Out of care. Hindi niya inalagaan. And then doing the soccer balls. At nag-soccer na lang siya. Very bad, di ba? Masama, di ba? Walang friendship. Wala siyang pakikisama. Hindi. Hindi, Ronnie Jr. Hindi si Ronnie Jr. yon. You know, sino? Sino yon? At that time, Satan intervened. Si Satanas ng oras ng yon ay nang himasok. That's why we cannot condemn each one another. Kaya naman, hindi natin dapat ikondima ang bawat isa. Very bad? Masama? No. Hindi. Siya captured by Satan. Captured lang siya ni Satanas. That's why he need only Jesus Christ. Kaya naman, kailangan niya si Hesus Kristo lamang. Charis, very bad? Si Jairus, masama? Nah. Hindi. It is the spiritual problem. Spiritual problema ni Jairus yon. That's why Charis need only Jesus Christ. Kaya kailangan niya si Hesus Kristo lamang. Tama ba? Most of them, they need only Jesus Christ, di ba? Lahat sila ay kailangan si Hesus Kristo lamang. No, our the members. Sino can destroy this the spiritual problem? Ngayon, mga miyembro, sino lamang ang makakapagwasak ng spiritual na problema? 1 John chapter 3 verse 8, Ayon sa 1 John 3:8, in the half verses says, the Son of God came to this the world to destroy the devil's sa work. kalahating version, ito ay ang anak ng Diyos ay naparito upang wasakin ang gawa ng dyablo. Who can destroy the devil's work? Sino ang makakapagwasak sa gawa ng dyablo? Papa. Hindi si papa mo. Papa bring the stick and then spark the children. Ang papa mo nagdala ng pamalo at pinalo ang anak. Hindi kaya. Hindi kaya. And then meron the emotional. Mayroon siyang emotional na sugat. Oh. Meron your papa spank you? Ikaw, palo ng papa mo? Then meron the emotional wound. Ngayon, mayroon siyang emotional na sugat. You know, my brother, Saudi brother, spank me a lot. Alam mo, yung pangatlo kong kapatid, pinalo ako ng grabe. At the time I was the grade 3. Nang oras na yon, grade 3 lamang ako. At the time I felt, maybe I gonna patay. Nang oras na yon, pakiramdam ko, mamamatay na ako. That's why I kneel down, even though very young. Kaya naman, lumuhod ako kahit ang bata ko pa. Brother, forgive me. Kapatid, patawarin mo ako. Spare me. Kaawaan mo ako. I will do everything whatever you said. Gagawin ko ang lahat, ano man ang sabihin mo. Spank all. Talagang pinapalo niya You ako. know why? Alam niyo kung bakit? Our brothers and sisters, they are study very well. Ang mga kapatid ko, babae at lalaki, nag-aral sila ng mabuti. Ako, very not good study. Pero ako, hindi magandang mag-aral. Hindi Even though matalino. grade 3, I don't know how to read the books. Grade 3, hindi pa ako marunong magbasa ng libro. I don't know how to do calculate. Hindi rin ako marunong magbilang. That's why my brothers spank me all night. Kaya naman ang aking kapatid, talaga naman pinalo ako ng madami. You know, I was the top of the class. Ako ay nangunguna sa aming klase. But after the few months, Pero makalipas ng ilang I buwan, become top of the class. ngayon ako ay pinakaunang-una. Do you know what is the secret? Alam niyo po anong sikreto? Yung palo. That's why I love it. Kaya naman ako natuto. That's why I practice to my children. Kaya naman, ginawa ko rin sa aking mga anak. But Nurim very afraid. Kaya si Nurim, takot na takot. That's why I cannot. Kaya hindi kaya.
But I have the emotional. Pero mayroon akong emotional na sugat. You know, the nephew make the something upset. Alam mo, yung pamangkin ko sobrang nagalit. Suddenly, I got crazy. At ako'y nabaliw. I spanked my nephew. At talaga naman pinalo ko yung aking pamangkin. And then my nephew knelt down like what I did. At kaya naman lumuhod ang aking pamangkin katulad ng ginawa ko. Tita, ay tito, forgive me. Tito, patawarin mo ako. Spare my life. Kaawaan mo ang aking buhay. At that time, I realized, Nang oras na yon, na-realize ko. what I'm doing now, Ano ba ginagawa ko? it is not the same what I did before. Parehas nung ano yung ginawa sa akin noon. What I experienced, also I will experience. Kung ano yung nangyari sa akin, gagawin ko din. That's why we must recognize, our problem is spiritual problem. Kaya naman, dapat nating makita na ang ating problema ay spiritual na problema. How can we solve? Paano natin masusolusyonan? Solution is only Jesus Christ. Ang solusyon ay si Hesu Kristo lamang. That is the reason we have to believe. Yan ang rason kung bakit kailangan nating maniwala. Last one, why we have to believe that Jesus Christ? Huli, bakit kailangan nating maniwala kay Hesu Kristo? Because of the destiny. Dahil sa kapalaran. What is the definition? Ano ang ibig sabihin ng kapalaran? Definition of the kapalaran is the fixed life. Ang definisyon ng kapalaran ay nakatalagang buhay. Since you are born. Magmula nang ikaw ay ipanganak. Then, since we are born, we have a fixed life. Mula nang tayo ipinanganak, mayroon na tayong nakatalagang buhay. Year, 1 month, and what day? Anong taon, buwan, at araw. What it will be happen? Ano ang mangyayari? Already fixed. Nakatakda na. Sinong given this to the kapalaran? Sino nagbigay ng kapalaran? Who given this to the kapalaran? Sino nagbigay ng kapalaran? You know, when I go to evangelism, Alam nyo, nung napunta ako sa pag-iibanghelyo, when I ask the people, sinabi ko sa kanila, almost 100% they said, sa Diyos tao. halos sa kanila 100% sinasabi galing sa Diyos. Hindi. Hindi naman. Our God is the maker of the 12 years of the small girl left by the limang lalaki. Ginawa ba ng Diyos na ang 12 years old na babae ay i-rape ng 5 lalaki? Our God is the one maker the people to metal the kalaks and then make kill. Sinabi, ang Diyos ba ang gumawa ng mga tao na magkaroon ng aksidente at mamatay? God is the broken the leg and then total the apat na bakal. Ang Diyos ba ang pumutol sa paa at bigyan ng 4 na bakal? God is the one maker the this the papa and patay with the simento. Ang Diyos ba ang nagbigay sa tatay upang ihampas ang anak sa semento? Not like this. Hindi ganon. Not that. Hindi ang Diyos. But Satan. Ngunit si Satanas. Then we must know why. Kailangan nating malaman bakit. Why Satan gave us this the kinds of the kapalaran? Bakit tayo binigyan ni Satanas ng ganitong kapalaran? You know why? Alam nyo bakit? Because of the pangunahing problem. Dahil sa pangunahing problema. Because of the fundamental problem, Satan captured the people. Dahil sa pangunahing problema, kaya naman si Satanas ay pinanghawakan That's ang why tao. Satan made our life to be fixed. Kaya naman si Satanas ginawa niya ang ating kapalaran na mangyaring ganyan. Given a lot of the problem. Si Satanas ay nagbibigay ng maraming problema. Whatever you encounter, Ano man ang iyong it's not your mistake. maranasan, hindi mo yun kasalanan. It's not your fault. Hindi mo yun kasalanan. Why we encounter this kinds of the problema? Bakit kailangan mong maranasan ng ganitong problema? Satan bring. Si Satanas ang nagdala. Why? Bakit? Because of the sin. Dahil sa kasalanan. Because of the sin, Satan captured you. Dahil sa kasalanan, si Satanas ay pinanghawakan tayo. Can you avoid this the kapalaran? Ito ba ay ating maiiwasan ang kapalaran? Today, pagkatapos ng the prayer meeting, while you are going home, you meet the robber and then saksa. O ngayon, pagkatapos ng prayer meeting natin, nakatagpo kayo ng magsaksak dyan sa That is inyo. your the kapalaran today. Yun ang kapalaran mo ngayon. Tomorrow, we cannot see it. Bukas hindi na tayo magkikita. Tomorrow, walang soccer. Bukas wala ng soccer. How can we do? Then, anong gagawin natin? That is not our the problem. Hindi yun ang problema natin. Then, how can we solve it? Paano natin masusolusyonan? You know, our God only can solve the this the kapalaran. Ang Diyos lamang ang makakapagsolusyon ng ating kapalaran. Only Jesus Christ can solve the this the kapalaran.
Si Hesus Kristo lamang ang solusyon sa ating kapalaran. Then, how Jesus solved the kapalaran? Then paano ni Hesus Kristo masolusyonan ang kapalaran? Jesus died on the cross. Si Jesus ay namatay sa krus. Jesus already paid all the payment. Si Jesus ay binayaran niya na ang lahat. Satan cannot take you Si Satanas ay hindi ka na niya makukuha because you already paid. dahil binayaran ka na niya. You don't pay your sin. Sino nagbayad ng iyong kasalanan? Si Hesus Kristo. That's why Satan cannot touch you. Kaya si Satanas ay hindi ka na niya mahahawakan. That's why what you have to do. Kaya ano ang gagawin natin? John chapter 1 verse 12. John 1:12, Dapat we must accept Jesus Christ. kailangan tanggapin natin si Hesus Kristo. When you accept Jesus Christ, Kapag tinanggap natin si Hesus Kristo, your kapalaran will be changed. ang iyong kapalaran ay mababago. Sinong meron this na kapalaran? Sino ang mayroong kapalaran? Children of Satan Ang anak ni Satanas or the devil. o ng Diablo. Huh? Because those one who are children of the devil, meron destiny. Kaya lahat ng anak ng Diablo ay mayroong kapalaran. But according to the John chapter 1 verse 12, Pero sinasabi sa John 1:12, when you believe and accept Jesus Christ, kung ikaw ay maniniwala at tatanggapin si Hesus Kristo, you will become children of God. ikaw ay magiging anak ng Diyos. Meaning to say, wala nang kapalaran. Ibig sabihin, wala ka ng kapalaran. That's why we said Jesus Christ is good news. Kaya sinasabi nating si Hesus Kristo ay ang magandang balita. Then, even though Pastor Pagod, why roaming around and deliver the gospel? Din kahit si Pastor Leo ay pagod, bakit umiikot at nagbibigay ng magandang balita? You know, last Wednesday, with the Pastor Peter, we delivered the gospel more than 11 person. Nung Wednesday, kami ni Pastor Peter ay nag-deliver ng gospel mahigit 11. Yesterday, with the Pastor Meruna, we delivered more than 15 person. Nung kahapon, kasama si Pastora Mirna, 15 tao. Today, with the Sister Chari, we delivered more than 11 person. Ngayon, kasama si Teacher Chari, mga 11 person. Then, why we have to deliver? Then, bakit kailangan natin magbahagi? Because this one is the only good news. Dahil ito lamang ang magandang balita. Somebody give 1 million. Ang iba magbigay sa'yo ng 1 million. Also, this is the good news. Good news din to, magandang balita. Good news. But Magandang balita. which good news is the mas maganda? Anong magandang balita ang mas maganda? Jesus is the Christ. Si Jesus ay Kristo 1 million? o 1 million. You will choose 1 million or Jesus Christ? Jesus. Amen. Amen. That's why we have to share the this the gospel. Kaya naman, kailangan nating magbahagi ng magandang balita. Walang church to share the this the gospel. Walang simbahan na nagbabahagi ng ganitong magandang Walang balita. pastor to share the this the gospel. Wala ding pastor na nagbabahagi ng ganitong magandang Sinong balita. share? Sino magbabahagi? Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Heresy. Heresy. Not incorrect. Hindi tama. Not accurate gospel. Hindi tamang magandang We have balita. to deliver only Jesus Christ. Kailangan nating ibahagi sa Hesus Kristo lamang. But they deliver only their own doctrine. Kaya lang dinideliver nila ang kanila lamang na doktrina. That is the problem. Yun ang problema. That's why the member, what is the important? Kaya naman mga membro, ano ang mahalaga? Pastor, I'm busy because of the study. Pastor, abala ako dahil sa aking pag-aaral. Pastor, I'm busy because of the work. Pastor, abala ako dahil sa aking trabaho. Pastor, I'm busy because of the girlfriend and boyfriend. Pastor, abala ako dahil sa aking girlfriend at boyfriend. I'm busy because of the work. Pastor, abala ako dahil sa aking trabaho. Then, can you live forever in the world? Ikaw ay mamumuhay hanggang walang hanggan sa mundo? No, you cannot live in the world for long. Hindi ka mamumuhay sa mundong ito ng ganun kahaba. Now, I'm 56 years old. Ngayon, siya ay 56 years old. Then, someday, I'm going to patay. Isang araw, ako'y mamamatay. If I live hanggang 70, Kung ako'y mamumuhay hanggang 70, how many years left? ilang years na lang ang natitira? 14 years. 14 years na lang. Ano ba yan? After the 14 years, wala nang ako. Ano ba yan? Pagkatapos ng 14 years, wala na siya. If I live 18 years, Pag ako'y namuhay ng 80 years, 24 years left, 24 years na lang ang natitira. nasa loob. Hindi na ganun kahaba. Then, what should we have to do? Then ano ang gagawin ko? Ang naman, Ako'y kumita ng pera? it's not important. Hindi yun ang mahalaga. Important is, we must deliver this the doctrine. Ang mahalaga ay tayo ay magbahagi ng tamang balita. After the patay,
Pagkatapos kong mamatay. Halimbawa, Pastor live hanggang 70. Halimbawa si Pastor Lee namuhay hanggang 70. Then, after the 70, patay na. At pag 70 niya, namatay na. I'm not here in the world anymore. Hindi na ako nandito sa mundo. Wala na ako sa mundo. Kingdom of God. Saan siya pupunta? Kingdom of God. Not Korea. Hindi sa Korea. I will go to Kingdom of God. Ako'y pupunta sa kaharian ng Diyos. When I go to the Kingdom of God, Kapag ako'y pumunta sa kaharian ng Diyos, God will give the reward. bibigyan ako ng Diyos ng reward. Oh, Pastor Lee, you saved the so many Filipinos. Oh, Pastor Lee, ang dami-dami mong Pilipinong naisalba. I will give you these kinds of the rewards. Kaya bibigyan kita ng ganitong gantimpala. But when I go to Kingdom of God, Pero pagpunta ko sa kaharian ng Diyos, hey, Pastor Lee, what have you done in the world? oh, Pastor Lee, anong ginawa mo sa mundo? I work to earn the money. Ako'y nagtrabaho para kumita ng pera. What did you do? Anong ginawa mo? I study. Nag-aral. What did you do? Anong ginawa mo? I take care of my family. Inalagaan ko ang aking pamilya. I cannot receive the reward in Kingdom. Hindi ako makakatanggap ng gantimpala sa kaharian ng Diyos. Naintindihan? Naunawaan? That's why what is the important? Kaya ano ang mahalaga? You know, most of the important we must live para sa past. Kaya naman, ang pinakamahalaga, tayo'y mamuhay ayon sa magandang I balita. want all of you to live with the reason to believe that Jesus Christ. Nais ko po kayong lahat ay mamuhay kung ano ang rason bakit kailangang maniwala kayo Church sa member Kristo. of the TGMC, raise up because of the reason to believe that Jesus Christ. Ating membro ng TGSMC, tumayo at mabuhay para sa rason kung bakit kailangan maniwala kay Yesu The Kristo. message to all people in Tumana, Tayo ay magbigay ng mensahe sa buong Tumana. so that all this the barangay Tumana will be evangelized. Kaya naman ang buong Tumana na ito ay magkaroon ng ibanghelyo. Amen. Amen? Let's bow down our head and I pray to our Lord. Heavenly Father, thank you so much for giving us this wonderful day. Today, we listen the reason why we have to believe in Jesus Christ. Heavenly Father, may all of our church members to live only for evangelism and mission, so that when we go to the kingdom of God, our God will give so many rewards. All people in the world, they are living with the sufferings. Even though they listen to the suffering, but they do not know what is the reason why they encounter this kinds of the suffering in their life. Father, we let in you that the reason we receive the suffering because of online problem. Amen. Heavenly Father, we want to share this only gospel